Tuluyan ang ibinunyag ni Coach Tim Cone ang kanyang rason kung bakit niya isinama si Michael Phillips at Justin Arana sa pool ng Gilas, Pilipinas. Ibinulgar din ito na wala sa isip nila kung sino makakaharap sa quarterfinals. At si Bolbol, pinasabog umano na nasabihan siyang ayaw manalo ng mga kasama matapos ang bakbakan ng Barangay Ginebra at TNT. Tanong ng bayan, namimili ba ng kalaban ng tropang 5G sa susunod na round? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa unang pagkakataon, winakasan o klinaro ni Coach Tim Cone ang usap-usapang pagsama ni Justin Arana at Michael Phillips sa Hanay o sa pool ng Gilas, Pilipinas. Tahasan niyang sinabi na walang kinalaman ang susunod na window ng World Cup Asian Qualifiers sa issue. Tanong, para saan ang pagsali ng dalawang nabanggit? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kailangan namin ng mahabang listahan para sa Asian Games kaya bumuo kami ng long list. Nasa humigit kumulang 30 pangalan ng kasama dyan. Siyempre kasama sa listahang yan si Arana. Wala muna itong kinalaman sa FIBA window sa ngayon para lang talaga to sa Asian Games. So malinaw sa naging pahayag ni Coach Tim mga ka-playoffs na mas maaga at mas maingat ngayon ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Kaya bumuo sila ng mahaba-habang player pool na may humigit kumulang o sabi niya 30 katao, di ba? Para maiwasan yung nangyari noong nakaraang Asian Games kung saan kinapos sila sa eligible players at napilitang maghanap ng available na pwedeng isama sa pinakahuling sandali. Bukod kay Justin Arana mga ka-playoffs, nabanggit din ni Coach Tim na kabilang sa long list si Michael Phillips. Of course, parang given naman na talaga yon, di ba? Ayon pa kay Coach Tim mga ka-playoffs, hindi pa kasi sigurado kung ano mismo ang magiging eligibility rules sa darating na Asian Games. Kaya para sa kanya, mas mabuti raw na mas maaga, malaki yung pool na mapagpipilian nila dyan. Gusto nila maging handa sa anumang senaryo para hindi na sila maggahol sa oras tulad ng dati. So, ibig sabihin yan, hindi lang ito simpleng pagpapalawak ng lineup, kung hindi paghahanda rin sa posibleng complications sa eligibility at availability ng mga players, mga ka-playoffs. Pero siguradong mapapansin na naman ito na ibang bansa at posibleng may mga team na muling mag-question dahil marami na namang PhilAm at overseas-based players ang kasama sa pool na yan. Sa bawat pagkakataon kasi na lumalawak ang lineup ng Gilas gamit ang mga may dugong Pilipino na lumaki or naglaro sa abroad, hindi nawawala ang usapin tungkol sa eligibility at residency requirements. Lalo na kapag malalakas at athletic yung mga nadadagdag, mas nagiging usap-usapan to sa international scene. Of course, alam nyo yan, di ba? So, sa basketball side naman, makikita mo kung ano yung direction ni Coach Tim sa binubuong national team. Gusto niya ng mas malaki, mas athletic, at mas versatile na lineup na kayang sumabay sa bilis at physicality ng international basketball. Kaya mahalaga na kasama sina Arana at Phillips para sa energy, rebounding, depensa at mobility. Sa modernong international game kasi hindi sapat ang skill lang eh. Kailangan mo rin ng haba, bilis at flexibility sa depensa. Kaya habang maaga pa lang mga playoffs, malinaw na sinusubukan na ng Gilas na bumuo ng mas malalim at mas handang pool para sa mas mabibigat na laban dito sa Asian Games. Umakyat naman ang Gene King sa number 2 spot habang sinipa naman nila ang TNT tropang 5G sa ika-8 spot. Matapos ang panalo ay sinabi naman ni Coach Tim na wala sa isip nila ang pagpili ng kalaban sa susunod na round. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Hindi namin pinag-usapan kung sino makakalaban namin. Pagpasok namin bago yung laro, nung ensayo kahapon bago yung laro, wala kaming pinag-usapan na ito ang makakalaban natin o yun ang makakalaban natin. Ang gusto lang namin, lumabas at maglaro ayon sa standards namin at siguraduhin makabuo ng magandang laro. Lahat ng players na nasa loob ng court ay ginawa yung trabaho nila. Sa bagay na yun, masaya talaga ako dyan. So okay yung naging pahayag ni Coach Tim na walang naganap na pagpili ng kalaban sa quarterfinals mula sa kampo ng Barangay Ginebra. Wala rin yun sa isip nila bagong laro dahil ang focus nila dyan, maglaro ayon sa standards ng team at maibalik ang magandang rhythm papasok sa playoffs. Nangyari lang talaga na nanalo sila kaya umangat sila sa number 2 spot kung saan Phoenix ang makakaharap nila dito sa quarterfinals. Kapansin-pansin din ang sinabi ni Coach Tim na masaya siya dahil ginawa ng bawat player ang trabaho nila. Ibig sabihin lang yan, hindi lang siya tumingin sa resulta kung hindi sa execution at chemistry ng buong team. At yun ang mahalaga para sa kanya bago ang playoffs. Sa mga nakaraang laro kasi may mga pagkakataong umaasa ng sobra ang Ginebra kila Justin at sa starters, di ba? Pero sa larong yan, nakita niya na gumagalaw ng tama yung buong grupo. Isang magandang senyales habang papasok sa mas mabigat na laban ng Ginebra. Pagdating naman sa serye kontra Phoenix, malaking advantage para sa Ginebra ang twice to beat. Pero hindi ibig sabihin yan
magiging madali yung laban sa kanila. Ang Phoenix kasi, isa sa mga teams na kayang maglaro ng mabilis at walang takot dahil maliit ang pressure sa kanila bilang lower seed. Kapag umiinit ang outside shooting nila at nakapaglalaro sila ng malaya, pwede nilang guluhin ang depensa ng Barangay Ginebra dyan. Kaya para sa Gin Kings, mahalaga na makontrol nila agad ang tempo at huwag hayaang magkaroon ng kumpiyansa ang Fuel Masters. And sa kabuuan mga ka-playoffs, parang may kakaibang twist din ang naging ending ng elimination para sa Barangay Ginebra laban dito sa TNT Tropang 5G kung napansin nyo yan. Sa dami ng pagkakataon kasi na naging sakit ng ulo ng Ginebra ang TNT sa mga nakaraang finals, tila medyo nakabawi ngayon ang Gin Kings sa ibang paraan, di ba? Dahil sa panalo nila, bumagsak ang TNT sa number 8 spot. Isang posisyon na naglalagay sa kanila sa mas mahirap na landas pagpasok ng playoffs. Samantala, matapos matalo sa Barangay Ginebra, may narinig umano kay Bolbol habang papalabas ng court. Sa paniwala ni Homer Saison, nagsabi si Bolbol na nasabihan umano siya na ayaw nilang manalo. Narito ang kwento ni Homer. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang official X or Twitter account. Anong sabi? Matapos matalo sa Ginebra noong linggo ng gabi, narinig si Bolbol na nagsabing ang paniwala ko ay parang sinabi nila sa akin na ayaw nilang manalo. Pakinggan nyo mismo, sino kaya ang tinutukoy niyang sila at ano ang ibig niyang sabihin at bakit kaya sa sobrang upset. Well, mga ka-playoffs, may kasama pong video yan. Ito mismo yung napapanood nyo ngayon. Yan yung inilabas na video ni Homer Saison kung saan narinig o paniwala niya na sinabi ni Bolbol na parang may nagsabi sa kanya na ayaw manalo. Siguro kayo na humusga dyan kung ano talaga ang dinig nyo dahil sa totoo lang, medyo mahirap din na marinig kung ano mismo yung sinabi ni Bolbol sa video. Pero kung pagbabasayan ang naging sitwasyon matapos matalo ang TNT Tropang 5G sa Barangay Ginebra, natural na magkakaroon talaga ng maraming haka-haka dyan, lalo na't malaking epekto ng laro sa standings at playoff positioning. Kaya hindi maiwasan na may fans na mag-isip kung may strategy bang nangyari, may frustration ba sa loob ng team, o simpleng emosyon lang yun ng isang import na gustong manalo, di ba? At kung pag-uusapan naman ng laro mismo, credit din talaga sa Ginebra dahil mukhang mas handa sila at mas organized sa crucial moments. Samantalang ang TNT, tila hirap hanapin ang consistency nila sa magkabilang dulo ng korte. Kaya pwedeng basketball reasons lang talaga ang dahilan ng pagkatalo at hindi kung anumang issue sa loob. Kaya mga playoffs, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo na may ganitong klaseng issue sa loob ng TNT? O siguro sa tingin ninyo, overreaction lang to matapos ang isang frustrating na talo? Sa tingin nyo ba may namimili ng kalaban o talagang natalo lang sila ng mas mahusay na team nung gabing yon? So guys, maraming salamat.